Okay, ito na po yung sa tropa natin, yung karga niya. Kung paano ginawa to, ay kabit yung head sa bore ng Sporty. Doon natin next na gagawin ito. Ito gagawin natin 59 setup. MSI din to. MSI 115. Brief intro lang sa karga nito. Ayan. Naka 30mm siya, tapos naka Juken. Dual band. Bale, nakapinto sa karad. Tapos 63 bore, chrome bore. Kung ilang cc, hindi ka magsisisi. Daily use to, as you see, basa pa siya kasi umulan ngayon dito. Gamit-gamit. Roughly estimated na sa 200cc or kung hindi natin i-round off, nasa 195cc po itong gawa natin dito sa MSI 115. Na-post na rin po to sa channel natin. Ang title niya is Yamaha Mio MSI 115 Modified. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo po. Andun po makikita yung top speed niya. Again, yan po yung ano niya, karga niya. Ngayon, i-explain po natin sa next na gagawin natin yung mga steps o mga gagawin para makapag-convert ng Mio Sporty head saka Mio Sporty black. Yan, naka-oil cooler po to na nakadirekta sa mismong oil pump niya. Ang walang makikita dito, basta yung hose nito papunta dun sa may oil pump niya. Tapos ASV head. Hi, hello, and welcome to MochiWorks! Ako pala si Mong at ang gagawin natin ngayon ay bubuin natin tong MSI 115 conversion ng Mio Sporty head and black. Mga paano gagawin? Kitour natin. Ang mga ilalagay natin is, una, ito, balance crank. Pinalitan namin ng rad ng Mio Sporty. Tapos, palit din mga side bearing at pin bearing ng pang Mio Sporty. Papansinin nyo, tanim. May tanim siya for balancing. Then, next, ECU, Juken. Yan yung kakabit natin. 30mm stock throttle body of MXI 125. TPS by 4S1M. Tapos, papalitan natin siya ng head ng ASV 29.5 and 25. Intake is 29.5, 25 exhaust. Bakit ito yung choice of head na ilalagay namin? Kasama na rin dito yung mga springs and valves para mailagay pa namin yung sensor niya. Kung titignan nyo, ito yung stock head ng MSI 115. Ayan. Kung bakit ASV head yung pinili natin dahil pasok na yung sensor niya. Ito. Kasi ang stock head, meron din yung sensor dito na part yan sa head niya. Kaya ang right choice of head is ASV. ASV, baka naman, di ba? Sponsorship naman ng ASV dyan! Tapos ang susunod, ipoport ko din to. Then, ang bore na ilalagay natin is pang Mio Sporty Chrome Bore MTRT 59. Semi-dom. 59 lang i-set up natin dito. Ang mismong base ng engine natin is Mio i115 old model. Ko-convert natin ng Mio Sporty. Pero FI pa rin siya. Ito yung throttle body niya. Tapos, ang injector niya is 10 holes. NMAX and Sniper. Sundan nyo ako sa pagbuo nito. Tignan nyo kung paano mga proseso na ginagawa namin dito para i-convert ito sa head ng Mio Sporty at Mio Sporty Black. Okay, binubuo na po natin ngayon yung MSI 115 na conversion na ipapalit natin is yung head ng Mio Sporty, big head, then black ng Mio Sporty. Ngayon, kung balak nyo mag-convert ng Mio Sporty head at black, ang kailangan nyong gawin ay simula doon sa segunyal. Ano ba yung mga pinapalitan kapag magko-convert ka ng Mio Sporty head saka Mio Sporty black? Ang kailangan natin palitan is yung rad. Ang ipapalit natin is pang Mio Sporty din. Bakit? Kasi yung wrist pin na stock ng Mio MSI 115 is 13mm. Samantalang yung ipapalit natin na piston para makagamit tayo ng piyesa ng Sporty is 15mm. Yan, 15mm ang stock ng Mio Sporty. Samantalang ang MSI 13. Kaya ang kailangan natin palitan is yung rad pang Mio Sporty, as you can see. Then, pati yung pin, pinalitan din natin. Tapos, pinabalance din natin siya. As you can see, yan. May tanim siya dito sa may bayag.
Yan, dalawang tanim yan. Tandaan nyo, ang MSI meron siyang washer sa mismong bearing niya. Once na hindi nyo to nilagay, aalog yung segunyal o meron siyang side play. Tandaan nyo, huwag nyo kakalimutang hindi balik yan. Okay, lagay na natin yung segunyal. Okay, ma-merge na natin yung sa may oil pump part. Ngayon, po-port din natin siya. Dito pa lang, dati na malaki yung port ng head. Hindi ko na di-discuss kung paano ba mag-port. Yan, ang technique ko lang dito, hindi ko to lalakihan. Ayusin lang natin yung mismong throat niya o yung port niya. Kung mapapansin nyo, sa loob niya, may mga casting. Tatanggalin lang natin yan, dyan natin lalakyan doon sa pinakaloob. Kasi ang kailangan natin mangyari is velocity. Hindi mo na kailangan lakyan to. Pero na lang kung ang karga mo is yung katulad yung kay Dandan na 63 up. Nakapin din kasi yun. Hindi ibig sabihin, malaki ang port, malakas ang motor. Hindi tayo doon nagbe-base. Meron din tayong tinatawag na sungaw. Pag masyadong malaki yung bunganga niya o yung port natin, hindi siya ma-automize o hindi makukuha yung tamang velocity nung mixing ng gasolina at yung hangin. Okay, sunod po na gagawin natin ay ang pagpo-port. Ang mga gamit ko sa pagpo-port ay pneumatic tools gamit ang air compressor. Tulad po nito. At mga carbide tools. At Dremel. Ngayon, hindi lang dito ang pinoport, kundi dapat pati hanggang sa pinaka-throat niya. Papansin nyo, ayan. Ang intake, always yan, dapat magaspang kasi meron tayong tinatawag na atomization. Hindi kasi maghahalo ng maayos yung gasolina at hangin kapag makinis ito. Hindi magpopondo yung gasolina at yung hangin dito sa port niya bago pumasok sa chamber. Ang mangyari, tutulo lang siya ng droplets ng gasolina. Kaya ang tunog ng motor natin kapag makinis ito, hindi nag-automize, hindi natutuo na maayos. Tapos, ang pinapakinis lang natin dito is yung exhaust. Purpose na pinapakinis natin yung exhaust para hindi kumapit yung mga carbon deposit. Bakit natin binavalve lapping? Ito yung grinding compound. Fine lang gamit natin kasi bago pa lang yung head. But bakit para natin binavalve lap? Ginagawa natin yung valve lapping para lumapat yung valvula sa valve seat. Para hindi sumingaw. Okay. Paano nga ba minimeasure ang lift ng cam? Okay. Kuha tayo ng caliper. Tapos, unang i-measure natin yung mataas na lobe. Tulad dito. Mataas na lobe is measurement niya is 25. Okay? Lagyan natin sa 25 yung mataas na lobe lift. Then, subtract natin sa mababang lobe, which is 15, 16, 17, 18. Minus 18. Ang total lift natin is 7 mm. Okay. Hindi na be-base ang lakas ng motor sa lift ng cam. Kahit pa 8 mm yan or 9 mm pa yan. Madami kasing mga factors sa pagme-measure ng cam, katulad ng duration, saka yung LSA niya, or yung lobe separation angle. Okay, check natin kapag may singaw yung valvula. Paano ba namin check kung may singaw yung valvula? Kakargahan muna namin ng gasolina, tapos bubugan namin ng compressor sa mga port niya. Okay, good. Sa kabila, sa intake. Once na may bula. Good. Okay mga kamod, ang pag-ayos ng rings sa piston ay 90 degree ang pagitan. Bakit? Iiwasan natin mag-fall yung mismong cut ng ring sa thrust point. Saan ang thrust point ito? Dito sa tuktok, sa baba, sa side by side. Bakit? Yan yung bigat ng piston. Ngayon, kung mapapansin nyo, nagbabaklas kayo ng piston, di ba meron kayo nagpapansin na gas-gas dito sa tuktok o dito sa side niya? Dahil mali ang pwesto natin sa rings. At minsan, either may alog yung rod natin or sira na yung pin bearing natin. Kaya,
nagbabibrate ang piston natin. Isa din kapag hindi rin nakabalance, nagbabibrate ang piston natin, nagkakaroon siya ng gas-gas sa bore na eventually na ikakasira katagalan. Okay, ang pag-ayos ng piston is kung mapansin nyo, meron niyang arrow. Always yung arrow niyan dapat nakatutok yan nakaturo yan sa exhaust sa baba. Ganyan. Tapos kung minsan, sa likod niyan, meron siyang, ayan, may arrow din siya dyan. At meron siyang marka. Kung saan yung logo niya, yun yung exhaust sa baba. Ngayon, paano namin inaayos? Piston rings, piston rings. Paano naman i-determine kung saan yung first ring, second ring, at third ring? Kung bago yung rings nyo, mapapansin nyo na dyan. Mapapansin nyo, ang first ring, may nakalagay na 1R. Obviously, 1R, ibig sabihin nun, first ring. Yung next naman is, yung first ring, ayan, mapapansin nyo, meron siyang 1R. Or, yung, yung taper niya sa side, ayan. Ang kulay naman ng second ring is kulay itim. Ito, magkaiba sila ng kulay yan. Kulay itim, saka may nakalagay na 2R or second ring. Tapos, meron tayong tinatawag na yung oil groove rings. Ito yan. Hindi nyo pwedeng pagbaligtarin to. Kung nasaan yung mismong letra, ito yung sa tuktok niya. Dito natin lalagay. Kasi kung binaliktad natin ganyan, yung scrape niya pabaliktad, ibig sabihin kukuha siya ng pondo dito ng oil. Kaya kapag umandar, umuusok. Ito yung intake, ito yung exhaust. Pagitan pag-ayos namin is 90 degree. Bali, ito mauna. Iwasan nyo din mabend yung rings. Yung hati niya dito. Yan. Okay, yung second ring, 90 degree ulit yung pagitan. Huwag nyo papagbaliktarin. Kung nasaan yung letra, saan yung logo, yun yung sa tuktok. Ayan. Tapos, sa may exhaust naman, doon natin lalagay yung oil groove. Ayan. Dito yung exhaust. Yung pagitan niya, dyan. Ngayon, susunod doon sa mismong ilayon siya. Dyan. Susunod naman dito, 90 degree ulit. Okay. Sa paghigpit ng headnut o sa mga tornilyo, gumagamit kami ng torque wrench. Ano ba ang torque wrench? Meron tong mga measurement ng Newton metric, saka pound, saka labs. Pounds. Labs. Pounds. Labs. Ano yung labs? Tangina. Ano yun? Labs. Puta. Yung tawagan nyo noon, di naman nagtagal. Yung tawagan nyo nun, di nagtagal. Ow! Pasumo na. Yung yung measurement niya na adjust to. Set natin siya sa 6 Nm or Newton metric. 60 Nm Newton metric. Ngayon, anong purpose ng torque wrench? Para pantay-pantay yung tornilyo, yung higpit ng tornilyo. Ngayon, nakaset to ng 6 Newton metric or 60 pounds. Labs. Okay. Kapag higpitan natin to, makakarinig kayo ng clicking sound o ibig sabihin, andun na-reach niya na yung tamang higpit. Iwas din to para hindi tayo makaputol ng tornilyo. Tapos ang higpit nito is criss-cross. Ayan, narinig yan. Ayan, kung mapapansin nyo, kapag mahigpit na siya, makakarinig kayo ng click. Buti pa to. May click. Kayo, nag-click ba kayo? Puta! Okay, malapit na matapos tong ginagawa natin na conversion hybrid of Mio Sporty sa MSI engine. Ngayon, sa mga magtatanong o sa mga gustong matuto, paano ba tinatanggal o hinuhugot yung cam or yung rocker pin dowel?
Actually, meron akong ginawa dito na cam puller saka rocker arm puller. Ngayon, kung wala kayong ganyan, pwede kayong gumamit ng 8mm na bolt. Tuturnilyo nyo lang dyan. Paano? Kailangan nyo lang lagyan ng harang dito para mailagay ito para mabunot. Okay, ganito. Tayo ng pangontra o pangkanal o lalagay natin to. Turilyo lang yan para mabunot. Diba? Tapos dapat harang yan, tutukod dyan sa may head. Ikutin nyo lang hanggang mabunot. Ayan, natanggal na yung, nahulog na yung rocker arm natin. Dahil nabunot na yung rocker pin dowel. Yan. Bunot na natin yung rocker pin dowel. Yan yung other tips kung paano magbunot ng rocker pin dowel or yung cap. Gamit ang tornilyo. Okay, after na ikabit na natin yung pipe, yan. Meron na din siyang auto bong para maitono natin yung ECU. Kung saan siya magpo-fall, yung EFR niya, air fuel ratio. Yun ang purpose nito. Ito na yung bracket. JVT. Silent Killer. Sturdy. Kaya matibay yan. Stainless steel. Then, pinabricate natin na fit yan. Tapos, kukonvert na lang natin yung fan cover para mailagay. Tapos, ilagay pa rin natin yung fan. Yan. Purpose nun, kasi walang direct air na magpapalamig dito, kundi yung fan natin. Kaya kailangan natin pa rin ikabit yung stock fan niya. Tapos yung fan cover para yung buga ng hangin is direkta dun sa fins niya para mapalamig pa rin yung makina. Okay, kabit na natin. Nailagay na rin natin yung fan cover. Ayan, nakat na rin natin dito para mag-fit sa bagong pipe niya na pang sporty. Ngayon, kakabit na lang natin sa chassis niya. Ayun, kabit na natin. Ang gamit namin dito na oil is GTX. Ayan, GTX Castrol. Baka naman, this is not a paid promotion, pero baka lang. Ang gamit namin is GTX sa mga kargadong makina. GTX din ang gamit namin. Ayan, gusto muna natin. Ayan, sealed yun ha. Ayan, sealed. Ang gagamitin nating ECU dito is Juken 5 BRT. Programmable by remote and laptop. Okay, patapos na yung MSI 115 hybrid setup. Ngayon meron akong acrylic dito. Ayan, kung papasin nyo, bended siya. Ginamitan ko siya ng blowtorch para uminit, para magbend. Para saan to? Ito yung magiging harang sa likurang bahagi. Ito, para hindi tumalsik yung putik o dumi papunta dun sa total body. Ayun yung total body niya. Magiging itsura niya. Pasok natin. Punta dun sa total body. Tapos gumawa tayo ng bracket. Ito yung bracket. Dito siya, tuturnilyo. Ayan. Tapos matuturnilyo dito. Bubutasan na lang natin. Tapos lalagyan ng tornilyo. Tapos next, ang gagawin natin is magtotono tayo. Totono natin yung ECU nya. Again, yung ECU nya is Juken 5. Juken 5 Racing Turbo. Ayan, ito yung kulay yellow. Doon sa isa, yung gamit natin doon sa nag-test drive tayo, doon sa 63 setup tapos upstroke na 195cc, ang gamit niya is yung pula. Juken 5 dual band. Naka-ano din pala siya, ISS manual, idle speed sensor manual. Okay, papalitan natin ng bola itong MSI hybrid natin ng 4S1M. Bali, ang gramo niya is 310 at 39.
At ito pala yung kain ng pulley niya. Kung papansinin nyo, angat na angat. Re-angle dyan ni PKB Tech, Kenneth Paul Esteban. Ayan, Calcaltech niya rin to. Ayan, kung papansin nyo, malinis yung mga ramp niya. Ayan. Pinag-aralan ng maigi at hindi siya kut-kut lang. Ayan, machined siya yan, machined. At yung sa gilid niya, lightened din yan ng machined. Re-angled yung drive, re-angled yung pulley, re-angled din yung drive face. Ayan. Ang gamit lang natin dito is stock pulley ng MSI 115. Ayan, yung code niya is 54P. Ayan, makikita siya, 54P. Same dito sa pulley. Titignan nyo. Ayan, 54P. Stock ng MSI 115 Calcaltech by PKB Tech, Kenneth Paul Esteban. Lalagay ko lang sa description o dito sa ibaba yung mismong FB page niya. At yung sa bell naman po is naglalagay siya ng curling o yung groove. Sa mga gusto magpagawa po is kontakin nyo lang po. Ilalagay ko po dito sa ibaba. Ilalagay ko po rito ang FB page niya, Kenneth Paul Esteban, PKB Tech. Kenneth, baka yung 4 valve naman natin, baka meron na yung kalkal pulley natin. Baka naman. Okay, kakabit na natin yung bola. Gastuhan naman natin dun sa pulley. Ito. Alternate lang siya. 10-9, 10-9, 10-9. Ayan. Ikabit na natin. Ayos. Ilalagay natin yung bushing niya. Stock pulley po pala to na kalkal ng PKB. Ang pwede nyo pong ikabit dito is same din po siya sa sporty, pero kailangan nyo palitan yung itong bushing niya ng pang sporty din. Halos lahat ng pang sporty same dito sa pangharapan. Again, itong kakabit pa natin is stock pulley modified by PKB Tech. Then, sa likuran naman bahagi po, secondary pulley. Ang nakakabit po dito is 1,500 nut spring and 1,000 RPM center spring. Ang kanyang bell ay regrooved by PKB Tech. Napansin nyo, may curling siya, pampakapit. Stock bell din po to. Sound test. MSI hybrid engine with sporty black head and rod and segunyal balance crank with GVT5. Itotolo lang natin siya bago i-release sa may-ari. Kapag nagpakarga pa ako ng jet fuel, bibilis yung ito. Okay, pakarga mo na nga. Opo, premium. Opo, full tank premium. .9 liters. Race. Racing. Silong muna tayo at paulan na. Ano ba yan? Ay. Ayun.
MSI hybrid setup. Ano lang naririnig nyo dito, sobrang tahimik ng makina. Sobrang tahimik, tapos JBT silent killer. Pero ayun, buulan naman, tornada. Pero after yan, tetest ulit natin, tapos totono. Ayos! So, ayan. At umuulan naman. So, ayun. Buti na tono natin kahit papano. Ayun, pansin nyo, basa na yung daan. Umuulan na. Medyo delikado na tayo magpatakbo ng sobrang bilis. Ito yung remote na natutuwa na siya sa... natutuwa na yung issue sa remote saka sa computer. Meron tayong disk na sa bahay. Siyempre, hindi natin pwedeng dalhin yung laptop. Basta, ayun, umuulan. Hindi ko, ito, itatago na natin dito sa may pocket o sa may compartment kasi pauwi natin is bulan. Siguro video na lang mamaya yung mga kahit mga konti lang yan, mga video kung ano pwedeng may video. Yan, lumalakas yung ulan. Medyo minamalas. Pero at least safe, di ba? Dito, huwag na tayo magpatakbo kung ganyan naman umuulan. Yan. Okay mga kamads, na toner rin natin kahit papaano bago umulan kahapon. Ayan, i-release natin ngayon sa owner itong motor niya. Testing natin, cold start. Check natin, cold start. Wala kasi akong thermostat or ano dyan, infrared thermo. Hawakan ko na lang yung pipe. Yan. Obviously, hindi pa napapandar. Malamig. Ayan. Malamig yan. Cold start. Testing. Yan. One click. Yan. Ordinaryong mataas yan kasi nag-a-adjust yung tono niya. Parang sa carb, naka-choke. Ganun muna. Okay, off ko muna para marinig nyo ako. Okay, yung mga nakakabit dito is isa-insay natin. I-tour ko kayo sa mga nakabit dito. Base bike is Miosol I 115. Yung pinaka-first model na FI nila ng 115 na Miosol I. Tapos, ang kinabit natin dito is head ng Mio Sporty, pang Mio Sporty, pang Novo, pang Miosol, Fino, same lang yon. Yung head niya is ASV, big head, 29.5, 25. Tapos, ang cam niya is 7mm leaf regrind cam. Valve spring is 5 coil. Bore niya is MTRT, chrome bore with forged piston, semi-dome piston. Tapos, yung ignition coil niya, FI is QTech. Pipe niya is JVT, Silent Killer, version 2. Panggilid niya is PKB Tech, full set of PKB Tech. Bola is 4S1M, 9 and 10. Spring is 1000 and 1.5. Throttle body is MXI 125, stock throttle body 30mm. ISS manual, idle speed sensor manual, TPS 4S1M. Tapos ang ano niya, ang manifold niya is modified 4 valve for FI kasi meron siyang injector. Injector niya is RS8 10 holes, 130cc. Tapos ano pa? Ayun. Yung rod niya is for sporty, yung pin niya is sporty, yung crank niya is for MSI 115 modified. And balanced by Prince 00. ECU is Juken 5 Racing Turbo Basic. Ayun yung mga nakakabit. Okay, panda rin ulit natin. Tapos, parinig ko sa inyo kung gaano katahimik. Ayun, hindi natin na pa-top speed dahil sa sama ng panahon kahapon. Ngayon, medyo hindi pa siya okay. Kukunin na mamaya ng owner. After 5 or 6 months on process, dahil hindi tuloy-tuloy yung pyesa, inipon muna natin bago mabuo. Ayun. Okay, sound test natin para marinig kung gaano katahimik yung set niya. Check engine light. Check engine light off. Ibig sabihin, all good.
Mio J. Kung papansin nyo, kulay yellow siya, di ba? Yung ECU niya is kulay yellow. Ito yung racing na ECU. Samantalang yung red is yun yung dual band. Meron siyang selector for city drive and racing. Ito, setting nito is racing. Advantage nito is naka-advance yung timing niya. Okay. Siguro sa pagtotono ng ECU, in-next vlog ko na lang yan. Abangan nyo na lang sa next vlog. Tapos yung speed test nito, abangan nyo na lang din kung kailan ko siya ipopos. Ayan. Okay, start na natin. Ayan. JBT version 2 Silent Killer. 2 valve. Tapos head. Kabig head. Kahit mataas yung cam niya, hindi siya dinig. Yan advantage ng regrind cam dahil nakatono mismo sa set na gagawin nyo. Okay, full rev natin. Ayos. Ayun, bago natin i-release sa may-ari, ayun, pina-full tank ko na rin. Mochiworks. Ayos. At kung nagustuhan mong tong video to, huwag mo kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para sa mga panibagong videos. Kung may mga tanong o suggestion, comment down below at sasagutin ko po yan isa-isa. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Salamat sa suporta. Ayos!